Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli basta taas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Naimbag apang agrikultura bigat tanap ti Cagayan. Hindi maminsan pa ket dumandano na iti programa tayo Magsasakang Pinoy ket palubusan nyo manen amang umusta ti kapamilya kapuso ken kasanggayo ti tangatang kasabang rod tapno agkakadwa tayo manen iti lasod ti 30 a minutos tapno may sangbay manen toy programa tayo. Kablawan tayo man kakabsat dagiti irrigators associations tayo. Isuda kang ronaan amang timtimon ti panagtalon tayo gaputa isuda ti mangidandanon ti padanom kadagiti pagtatalunan. Isuda ti mangtartaruidwid ti isasangpet ti palayas kadagiti taltalon tayo ket noawan ti maipasangpet dadanom agturong kadagitoy anya ngay ti pasamaken ti panagmula ti pagay panagmula ti mais natnateng wenno kay kayo. Anya ngay kakabsat, tirik na ni kabsat nga agpalpalayas, ti pinagayan na, nauwan makaanay danom nga aramaten na. Uray kompleto ti aramaten ti panagtalon, kunada, ken kompleto ti usaren nga abono, ken pestisidyo, no saan met nga kompleto iti padanom, kasano ngay kabsat nga manalon. Iso akablawan ken saluduan tayo ni Apo Presidente Sammy Logo, agdama aming idadaulo ti Federation of Irrigator Association, Tientero, Cagayan Valley. Kumustahin tayo digiti kalugaran ni Apo Sami dita tumawin ni Isabela. Sapay ta amin panggipen tayo para ti pagsayaatan digiti asosasyon tayo ti irigasyon ket magungunod ken maipatpatong palda. No insekto ti pagtatalunan ko natin kakabsat. Anya ti sumiplot ti pampanunod tayo. Naamuan anasurok akagudwa ti iso amin anabiyag dito irabaw ti daga ket ibagbagyan dagiti insekto ken nakunapay anasurok amay sa riw-riw dayta kakabsat ken adupay ti sumarsaruno nga madiskubre gagangay ti kaadda ti insekto ti pagtatalunan ket kinapudno na nakadado dagitoy ken rinibribo no mabilang da ket kuna dagiti dadduma maysa adakkel pagparikutan no adda insekto ti pinagayan minaisan wenno kanatengan tayo. Kunamet digiti duma pagkakabsat, gagangay laeng akasasaad dayta. Gaputa naturalmente laeng ti kaadda digiti insekto isudan sa papagayam ti kaadwa na nabiyag. Ditoy rabaw ti daga. Ti insekto ket masarakan tingan nga ni isu amin apaset ti aglawlaw tayo. Isu nga adda insekto agbibiyag ti ere wenno lawang, adda insekto ti pagpadanuman, adda insekto nga agat atakar ken nagbibiyag iti mismo abagi. Dagiti dingwen tayo, uray pa iti mismo abagi tayo kakabsat, ket pagayayat, apagbiyagan, ken atakaren dagiti insekto. Ti pagtengan tayo, ket pagayat pa, apagbiyagan, dagiti nagdudumang insekto. Ket saan na may laksid, ti mismo apagtatalunan ni kabsataman nalon, ket pagigyanan, ken pagbibiyagan, dagiti nagduduma ti klase wenno kita na nga insekto. Ket no padasen abilangin, ti kaado tinabiyag ng insekto, ti rabaw, ti daga, ket kunada, practically impossible to count, narigat kabsat amabilang. Ket adda nagkwenta nga umabot iti 40 milyon, 40 milyon, 40 ariw-riw, ti bilang tinabiyag nga insekto, amasarakan tayo iti may sa pagayayaman ti football, nga aglawa, of course, iti football field. Ket no damagen tayo met kakabsat, no anya ti mamagbalin ti maysa nga insekto, dagiti insekto ket maibilang ti grupo dagiti nabiyag amaw-awagan ti arthropods. Anya ti kayat asawen ti arthropod kakabsat. Kayat nasawen nga adda-anda ti saksaka wenno ramramay amabalin amabaluktot wenno mapikon ti nagduduma a direksyon. Nakadatayo met addaan tayo ti siko wenno tumeng ngem limitado ti pannakapilko wenno pannakapikon dagitoy. Dayta kabaylan ti maysa nga insekto ti pangatiwan na kakabsat kada tayo nga tattao. Dayay mapikon-pikon wenno mapilko-pilko dagiti ramramay wenno saksaka.
imiima na. Ngem saan nga iso amin nga arthropods akas nadakamat tayon ngay mo na ket insekto. Kas kumati lawalawa wenno gayaman. Gapot ti maysa nga insekto ket addaan laeng ti innem asaksaka. Laglagi pento di kay kapsat. Innem asaksaka. Ti lawalawa ket saan nga maibilang insekto gapot addaan daytoy iti 8 asaka. Ti met gayaman ket saan met nga maibilang nga insekto gapot maysa nga klase ti gayaman ket addaan iti 30 ket innem asaksaka 36 feet. Maysa pa apagilasinan ti maysang insekto ket awanan daytoy ti makunkuna nga skeleton wenno tulang. Ngem addaan daytoy ti makunkuna anatangkenan akudil wenno daytoy mauawagan ti Ingles exoskeleton. Kadagiti pagtatulunan tayo kakabsat ti kategorya ti insekto ket mabalin a makaklasipika iti 2 nga beneg. Maysa kadagitoy ti makunkuna a kabusor nga insekto ken may kadwa kategorya ti makunkuna agagayem nga insekto. Ti pakaisentruan ti patangantay itang agsapa kakabsat ket dagiti gagayem nga insekto kadagiti pinagayan tayo ken no kasano ti panangmanehar kadagitoy. Daytoy pag-iinadalan tayo ita kakabsat ket naadaw ti maysa a handout wenno babasaen ket kadagiti adda connection dati internet makita daytoy iti website ti PhilRice iti paset a Pinoy Rice Knowledge Bank. Umuna dito listahan tayo ket iso ti makunkuna a mirid wenno kasanot pa nakapronounce daytoy. Myrid bag iti Ingles. Ket dagiti kakabsat, dagiti pagilasinan ket no kasano ay mailasin wenno may dasig dagitoy kadagiti sabsabali nga insekto. Berde dagiti nataingan a mirid at iddog a nakakupin dagiti payakda ken at iddog dagiti antenada. Adda nangisit ti bukot da agpada ti itsura dagiti nataingan ken anak ti mirid malaksid iti payakda. Abababa ti payak dagiti anak masansan a makita ida iti puon dagiti gipi nga pakasarakan met kadagiti kanenda a legleg. Kumagatda akas lalamok. Adda duang wagas tapno maamuan iti kadda dagiti insekto kadagiti pinagayan tayo. Umuna wagwagan ti puon ti gipi ket maregreg dagiti mirid iti rabaw ti danom karaman dagiti legleg. No agusar iti light trap ket maatrakar dagiti nataingan. Ket no damagen tayo ti taraunda sa pulanda ti itlog dagiti legleg. Babaen ti panangisagid ti antenada kadagiti lapsi iti bulong ti pagay. No adda masapulan dang itlog bittaken ken sepsependa tinagyan na. Magusgustuhan dagitoy dagiti itlog ti kolor kape alegleg ken guritan arusot karaman ti anak dagitoy. Kabailan ti maysa amirid akanen ti manipod 7 agingga ti 10 nga itlog wenno maysa agingga ti 5 nga anak ti legleg ti maysa nga aldaw. Mapantayo met kakabsat ti may kadwa nga klase wenno kita ti insekto. Paghayam nga insekto nga makunkuna iti gitara ket no Ingles tinagan na met daytoy ket isu daytoy ground beetle. Dagitoy met kakabsat ti pagilasinan. Sukog gitara ken lumabaga amaris kape ti nataingan at iddog anakutong ti tenged ti gitara kumutukot dagiti nangisit ken nasilap nga abaleng ti daga tapno agpiw pa dagitoy. Kanen ti nataingan dagiti anak ti legleg ken igges ti balbalkot. Dagiti met kakabsat ti taraunda. Magusgustuhan ti gitara akanen dagiti legleg. Mangandapay kadagiti alumigas, dangan-dangan ken kapesa arusot. Sereken dapay dagiti nalukot abulong tapno kanenda dagiti balbalkot. Kabailanda akanen ti manipod 3 agingga ti 5 nga igges iti tunggal aldaw. Mapantayo iti may 3 nga mauawagan iti pagpagong ket ti Ingles met daytoy isu daytoy kunkunatayo nga lady beetle. Dagiti met kakabsat ti pagilasinan ditoy nasao nga insekto. Sukog Volkswagen ti bagi tinataingan a pagpagong kaadwan na ket maris kahel nga addaan wenno awanan
turik-turik ti payakda. Maris kapemet ti ananak ti pagpagong ken kasla buaya ti langana. Ket no taraon kagabsat, ado dagiti nataingan a pagpagong no tiyempo ti panagsabong ti pagay, ta kanenda dagiti pulen. Agpada amangan dagiti peste ti nataingan ken ananak a pagpagong. Kay kayat da kanen dagiti ananak ti plant hopper ngem ti leaf hopper gaputa nalaklakada a matiliw. Manganpay dagiti kapesang egges ti balbalkot ken rusot ken itlog dagiti dadumapay a peste. Narawrawet dagiti ananak ngem dagiti nataingan a pagpagong. Kasangwanan ngin tayo patpatuloy kabsat, idano yan pay ti ababa a palagip. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Rehiyon 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro C. J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tuguegarao City, DWDY, Kawayan City, HOT-FM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro C. J. Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRL-FM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Si Lucy Torres Gomez para sa Department of Agriculture, White Corn Grits. In my line of work, I have to stay healthy. And part of staying healthy is watching what I eat. Di pwede kung ano-ano lang, especially for my family. Ang white corn grits ay mayaman sa protina at mineral na nagtatanggal sa toxins ng katawan. Sagana din ito sa fiber na nagpapababa ng kolesterol at tumutulong maiwasan ang colon cancer. Studies have also shown that white corn grits have lower sugar content kaya perfect ito para sa mga diabetics.
I have to be in top form always, and white corn grits is the healthy way to go. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Agsubsublito programa tayo, Magsasakang Pinoy, ket magkapkadoy pala yung pagayam yung kasamang rod. Winarwarwaran tayo itatay kapsat, titupiko tayong may panggep kadagiti papagayam nga insekto, nga masarakan kadagiti pinagayan tayo. Ket ni-review tayo, imuna tayo nga nadakamat, when na pagpapatangan, timakon ko na nga mirid, when no myrid bag, may kadwa, detay makon ko na nga gitara, when no ground beetle, ken insarono tayo met, detay makon ko na nga pagpagong, when no lady beetle. Ti sumarono kakapsat ngayon tayo taratarayan, ket iso daytoy makon ko na nga dagom, when no it Ingles, damsen fly. Ket mapantay met, kadagiti nagdudu mga pagilasinan, iti dayto yung insekto. Asideglaeng ti matayab tinataingan dagom-dagom, no idasig iti panagtayab ti tuwato. Iti bigbigat kakabsat, adda kadagiti murdong, dagiti bulbulong, nga umininom iti linnaaw detoy. Gaputa saan pa'y anay anaporma, dagiti payak, dagiti anak, kumpetda iti akin baba apaset, dagiti gipi ti pagay. Ket umulida iti pagay, tapno agsapol, kadagiti anak ti legleg. Ket ngarod, ti taraon dagitoy, manganda kadagiti natataingan, ken anak, dagiti legleg, ken balbalkot. Ti may kalimaket iso tay tuwato, nga no ti Ingles, awawagan daytoy iti dragonfly. Ket dagiti met kakabsat, ti pagilasinan, iti daytoy nga gayem tayo nga insekto. Akakaba ti puon, ti akinlikod apayak, ti tuwato, makatayab iti adayo, dagiti nataingan, no ikumpara iti dagom-dagom wenno damsen fly. Gaputa saan pa'y ananay anaporma, dagiti payak, dagiti anak, kumpetda iti akinbaba apaset, dagiti gipi ti pagay. Madlaw ti kaado ti tuwato, iti kapagayan, no ti agsapa, ken no nalulem, sakbay nga agtudo, ken no madama ang mapaspasuyutan ti talon. Ket mapantayumet kadagiti taraunda, kanen ti tuwato, dagiti nataingan, ken anak, dagiti legleg, ken dagiti babasit, kulibangbang. Kadagiti kalikagom ang mapatuludan, kadagiti babasaen, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong agbumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo lang apo ti agsurat when ag-text iti Magsasakang Pinoy radio program, ket ilanat tayo kumati paginteresan at tupiko iti text nga ipatulod yun. No dagundaway tayo, mabalin met a personal a pamasyar tayo kadagiti kasitgan a research outreach stations, wenno satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito Region 2, tapno makapili tayo kadagiti sumagmamano a libre a babasaen, wenno makapagbuya tayo kadagiti video presentations, may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, munisipalidad ti Gig, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lukban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirig, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, munisipalidad ti Lagan, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Isabela Breeding Station, UPI, Gamo, ken Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Ije probinsya ti Nueva Vizcaya, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hillyland Research Outreach Station, ije Sitio Tapaya, Villaros, munisipalidad ti Bagabag. Ije probinsya ti Quirino, masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, ije Barangay Tungo, munisipalidad ti Aglipay. Ije met probinsya ti Batanes, masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, ije kabesera na ti Pasco. Gundawayan tayo kumadigiti sa serbisyong ipapaay, dagiti research, outreach, ken satellite stations, ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Nagyaman kami hapo.
Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa peel rice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam. Ibinabalik namin sa inyo si Dr. Fed de la Peña na magpapaliwanag sa atin sa isa pang sakit ng palay, sheath blight. Pakilarawan ninyo kung ano itong sakit na ito. Ang sheath blight naman po ay, ang sanhi ay isang uri pa rin ng fungus, amag, pero ito yung tinatawag namin na Rhizoctonia solanae. Napaka-common niya, hindi lang siya sa palay. Sabi ko nga pag dinidescribe ko tong pathogen na to strike anywhere. Kasi very common siya kahit sa mga forest trees, legumes, meron siya. At pag ito'y kumapit sa palay, ang kanyang sintomas, yung blast, sabi ko, sa dahon siya, sa pataas. Ito naman ay doon mula sa puno hanggang sa dahon pwede siya magkaroon. Para siyang peklat-peklat ba? Para siyang, dinidescribe ko nga kung minsan, meron siyang grayish portion na parang alon-alon. Ganon ang description ko sa kanya. At ito naman ay unfortunately sa ngayon ay wala tayong resistant variety para dito. Marami nang na-test na mga lines, thousands na, pero wala pa rin sila talaga makitang resistant gene for that para makabuo sila talaga ng isang resistant variety. It's more on mga moderately resistant, ganon-ganon lang. Kaya usually ang ginagawa dito sa sheath blight ay cultural practices. Ano-ano po yung mga specific na cultural practices na dapat panan para maiwasan at maprotektahan ang ating halamang palay? Pagdating sa sheath blight kasi, nandun na naman yung fertilizer, nitrogen. At nandyan din yung spacing pag ikay nagtatanim. Ang kailangan niya ay hindi masyadong malalapit. Mas dapat sa kanya para ma-manage mo siya medyo layo-layo. Kasi yung microclimate sa ilalim, tumataas din ang relative humidity, yun ang gusto niya. Kaya medyo expose mo siya ng konti sa araw, kaya medyo malayo-layo. Nabanggit niyo yung pagkamataas ng nitrogen, ano po? Pag yung halaman nagkakalayo-layo, mas nagiging malulusog ang kanilang mga dahon, hindi po ba? And then you are recommending na dapat mas maaagwat ang kanilang pagitan. Malulusog nga siya pero hindi dahil sa nitrogen, kundi lumalakas ang resistensya niya pagka medyo layo-layo. Iba rin kasi yung effect ng fertilizer na talagang malambot. Lumalambot yung palay mo. Ang isang malaking problema kasi dito sa sheath blight pathogen na to, yung Rhizoctonia, meron siya nung tinatawag na sclerotia. At ito yung naiiwan sa bukid ng mahabang panahon. Na siya'y resting spore, yung mamamahinga muna siya, magge-germinate lang siya pag nagkaroon na siya ng tubig. At ito'y nagfo-float sa tubig, kaya during land preparation, nagkaroon ka ng transplanting, magfo-float lang siya at siya matatrap in between the tillers at doon na siya mag-uumpisa. Kaya ma-manifest lang yung symptoms pag medyo malaki na yung halaman mo. Hindi mo siya makikita habang maliit pa. Incubation period niya yun. So kung ang sakit ay nando sa lupa at wika ninyo may mga stages, may mga proseso bago siya maging problema uli sa halaman, ano ang pwedeng gawin sa lupa para mapatay, mabawasan yung mga pathogens na yon? During fallow period, pwede ka na mag-umpisa ng land preparation. Post mo lang yung soil sa sunlight para yung mga medyo bata na sclerotia, medyo malambot pa siya, pwede pa siyang mamatay kasi alam mo naman pwedeng sterilizer yung araw Pwede siyang mamatay. Tapos lang yan, alternate, pwede mo siyang i-wet para mag-germinate siya, exposed to sunlight, mas madali siya mamamatay. Mga ganun lang ang cultural practices na pwedeng gamitin sa sclerotia. Wala ba hong chemical na, chemical, bagaman na sabi natin ang chemical ay maraming doble talim yan Wala bang chemical na pwedeng gamitin? Meron, basta't yan. Titingnan nyo lang palagi sa label na siya ay effective sa sheath blight. Kasi fungus yan Fungicide ang bibili ninyo. Huwag kayong bibili ng baka insecticide ang mabili nyo. Kasi maraming cases na gano'n Although nakita nila na may problema ang palay nila, hindi lang nila kasi ma-identify, tapos bibili sila ng chemical na hindi naman tugma. Kaya wala rin. Sayang lang. Kaya pag ang problema nyo yung sheath blight at alam nyo naman talaga na siya yung sheath blight at pag sa tingin nyo talaga kailangan na mag-apply kayo ng pesticide, fungicide ang gagamitin nyo na may nakalagay sa label na sheath blight. Bilang panghuli dito sa ating serye ng pagtalakay sa mga sakit, medyo pakiulit nga po ninyo yung ating mga discussions or in summary again, mga rekomendasyon para makaiwas at mabawasan ang pinsala at ang ating aanihin ng dahilan sa sakit. Unahan natin ang tunggro.
Ang tunggro ay hatid ng isang virus na inililipat ng berdeng ngusong kabayo. Ang sintomas nito ay paninilaw at manaka-naka sa pinitak. Hindi siya yung buong pinitak mo meron. Manaka-naka ang kanyang sintomas. Tapos medyo nababansot ang mga tanim mo. Ang mga rekomendasyon dito, habang bata kasi nagkakaroon ng tunggro Pag bata lang, yun ang pinaka-critical na stage na magkakaroon ka ng tunggro. Observation lang, magandang pag-obserba. Huwag ka magtanim ng susceptible variety. May mga susceptible varieties kasi na talagang apektado ng tunggro. Meron na rin tayo mga resistant varieties. Tapos yung sa bacteria blight naman, paninilaw din ito pero hindi naman siya nababansot na tulad ng sa tunggro at ito ay naobserbahan sa mga susceptible varieties na itinanim sa isang bukid na malalim ang tubig, rainy season at saka mataas ang fertilizer. Pwede nyo siyang i-manage by not planting a susceptible variety syempre at saka yung pagtutubig dapat maganda ang management. At saka pati fertilizer management mo maganda. Yung rice blast naman ay ito'y sanhi ng isang fungus o amag na tinatawag. Ito ay marami na rin tayong mga susceptible varieties. At the same time, meron din tayong mga resistant varieties para dito. At ito ay madali siyang humawa kasi lumilipad yung kanyang mga spores na tinatawag namin o kaya conidia. Ang mga management nito ay water management din, magandang patubig, nitrogen fertilizer management, mga resistant varieties, pwede kang gumamit. Pagdating sa sheath blight, ito rin ay isang uri ng amag din ang sanhi nito. At patsi-patsi naman hanggang sa sheath, ang sintomas hanggang dahon. Siya to differentiate it from rice blast, na rice blast is pataas lang. Wala kang makikita sa sheath. At ito naman ay pinakamaganda yung spacing. Dapat medyo layo-layo ng konti. Huwag masyadong lapit-lapit. Huwag masyadong mataas ang iyong seed sowing. Tapos, nitrogen management din. Sheathted blight na sakit ng palay sa pagpapaliwanag ni Dr. Fede La Peña ng PhilRice. Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng PhilRice. May sangawis para kadigiti mayat ang magipaset dito magsasakang Pinoy, mabalintayin kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when no touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Kadigito ang numero, tipang iturungan tayo kuma kadigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo nga edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, kadigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan adaras, kadigiti textyo, Diyos tiag ngina. Ditan kagabsat mi, ti nagngudwan dito agdamang edisyon di programa tayo magsasakang Pinoy ket agyaman kami manen ti anisyon. Nakita ko na kada kami iti napalabas nga 30 minutos ket sapay ta agdadanggay to manen iti isumet laing nga oras into nabigat alas 5 ingat alas 5:30 pumagpakadan diti kabsat yu ti tangatang kasamang rod. Agbiag ni magsasakang Cagayano, mabuhay ang magsasakang Pinoy, ni Apo Diyos kung magkakabsat, ti kanayon nga taklin tayo, na imbagabigat tayo manen. Maraming salamat po, Diyos yang ina. Basta tarong al-alo no
Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!